Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay magsisimula na uli ng ating pag-aaral sa gabing ito. Join na po kayo. Wala pang nag-join. Ang salita. Okay, may nag-join ng isa. Si Pastor Claude pa rin. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi, Rin. Okay, tayo po ay magsimula na ng ating gawain at pag-aaral sa gabing ito. Yan. Hi, magandang gabi, Ate Alma. Salamat po sa inyong pagsama at pag-join. Okay, si Princess ay nag-aalangan pa kung mag-join. Mukhang may kachat pa. Okay, tayo po ay magpasimula. Sama-sama tayong manalangin sa Panginoon. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa gabing ito sa iyong patuloy na pagsama at pagbibigay ng panahon upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo kami at kabayan, Panginoon, sa gabing ito. Amin po mapag-aralan ng mga bagay na napakahalaga at kami ay matuto, mailapat namin ito sa aming mga personal na buhay. Salamat po, Panginoon. Pandalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Kasama na natin si Nati Alma, si Pastor Claude, si Sister Irene. Yan. Okay, so yan. Okay, at si Brother Edgar, magandang gabi, kapatid. Okay, so sa ating pong talakayan sa gabing ito, ating pong i-close at isa-summarize uli ang chapter 50, chapter 49. Kagabay hindi na natin nakuhang i-discuss yung pinaka-closing part o yung summary ng chapter 49 dahilan sa nagkipit na tayo sa oras. So ang ating pong objective sa gabing ito, ang target natin ay ma-close natin, ma-summarize ang chapter 49 at masimulan ang chapter 50. So, samahan ninyo ako sa ating pagtalakay. Ang chapter 49 ng Isaiah ay isa sa sinasabi natin, tinatawag nating awitin ng pastol o kaya ay servant song at ito ay matatagpuan doon sa talatang 1 hanggang 6. Ito ay nagpapakilala sa isang piniling lingkod na naglalarawan o tumutukoy sa Panginoong Hesus. Yung pastol o yung lingkod na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. O may mga ilang talata na makikita natin na very visible yung presensya o yung si Propeta Isaiah bilang lingkod at ganoon din si Haring Siro. Nakilala natin sa ating kapanahunan ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas na nagdala ng kaligtasan sa sandaigdigan. Noon, ngayon at sa mga susunod na panahon,
at hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang binabanggit na lingkod dito, yung doon sa Bagong Tipan ay naging pastol natin, the Good Shepherd. At siya yung nagpakasakit upang ipinagpakasakit ng Panginoong Diyos upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Ang kabanatang 49 ay nagsisilbing parehong propesiya ng pagkatapon ng Israel sa Babylonia at ang pagbabalik sa kanilang bayan. So tinalakay doon sa 26 na talata ng kabanatang 49 yung sitwasyon ng kanilang pagkatapon, yung kanilang naging kondisyon at yung mga naging damdamin ng Diyos, damdamin ng lingkod ng Panginoon hanggang sa sila ay maibalik doon sa Israel o doon sa kanilang pinagmulan, ang bayang Jerusalem. Yan. At isa sa nga sa naging sentro na tinalakay din natin ng linggo, yung pangungusap ng Diyos na hindi niya makakalimutan ang kaniyang bayan dahil ito ay mahalaga sa kanya. At kasama pa rin sa nabanggit doon sa verse 16, yung nakaukit sa kaniyang palad ang kanilang pangalan o ang ating pangalan, kasama tayo doon. Ang kabanatang ito ay nag-iiwan ng mensahe na tumutukoy sa hindi natitinag na pag-ibig, pag-aalaala at pagtubos ng Diyos sa kaniyang mga tao, sa kanyang simbahan at sa buong mundo. Immovable, no? Talagang ang sentro ng puso, ng damdamin ng Diyos ay iligtas ang mga tao at syempre ang simbahan at ang buong mundo. Ayaw ng Diyos na mayroong isa mang mapahamak. Kaya lang kagaya ng sitwasyon ng Israel, itong ating tatalakayin sa chapter 50, maraming tao na tumatalikod sa Panginoong Diyos at kinakalimutan ang kaniyang mga tagubilin, hindi siya sinusunod ang kaniyang mga kautusan. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pag-join. Kaya nga, ang sitwasyon ay napakabigat na nadalahin sa Panginoong Diyos. Bagamat sa kabila ng damdamin na yan, sa kabila ng sitwasyon, ang Diyos ay nagpakita pa rin ng walang hanggang pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit sa kaniyang mga tao. Ang chapter 49 ay nag-iwan ng mga tema at konteksto na unang nga tinatalakay o sinasakop ng pagtalakay ay ang lingkod. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng isang lingkod na pinili na buo mula sa sinapupunan at tinawag upang ibalik ang lipi ni Jacob. Ang Israel sa kanilang bayan, ang lingkod na ito ay instrumento ng Diyos upang magdala ng liwanag sa kaniyang bayan at tinutupad ang isang layunin na nabigong makamit sa pamamagitan ng Israel. So, syempre, ating natalakay sa mga nakalipas na kabanata, yung presensya o ni Haring Siro na ginamit ng Diyos upang mailabas ang mga Israelita buhat sa Babylonia sa pagkabihag hanggang pabalik sa Jerusalem. Pero alam nating lahat na sa usapin ng typology or types of Christ, si Haring Siro ay nagre-represent o nagsisimbolize sa Panginoong Hesus na ultimately ay siyang magliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan sa krus at pagtigis ng kaniyang dugo. Yan. Tinutukoy dito ang hindi maarok na pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoong Diyos. Ang pangalawang tema na tinalakay dito ay yung tumutukoy dun sa pagtanggi at pagdurusa. Tulad ng unang awit ng lingkod sa Isaiah chapter 42, binabanggit din ng awit na ito ang karanasan ng lingkod na tinanggihan o tinalikuran ng kaniyang sariling bayan. So, nabanggit natin at pag-usapan sa pag-aaral sa kabanatang ito yung karaniwang karanasan ng mga lingkod ng Diyos. Sila man ay propeta sa panahon ng Lumang Tipan, apostol sa panahon ng Bagong Tipan, at mga pastor sa ating kasalukuyang kapanahunan. Kung mayroong isang bagay na common na nararanasan ng mga lingkod ng Panginoon, yung pag-iwan at pagtalikod ng mga tao. Sa chapter 50 ay tatalakayin din natin yan. At doon naman ay direktang ang Diyos ang nangusap dahil siya mismo ang tinalikuran ng mga tao. Kasama sa ministeryo, kasama sa aktual na sitwasyon ng buhay ng mga lingkod ng Panginoon, yung iniiwanan ng mga taong minamahal, iniintindi o ilinalapit sa Panginoon.
sa medyo mahaba-haba na ring panahon ng paglilingkod ko ay laging gano'n ang nangyayari at dalawang bagay naman ang puwedeng maging dahilan ng pag-iwan. Yung isa ay yung medyo negatibo, yung talagang iiwanan ka, tinalikuran ka, umayaw sa iyong, leadership. Ang isa naman ay upang higit na palawakin ang paglilingkod sa Panginoon. Meron ako mga ilang kasama dati sa church, particularly sa Antipolo, na ngayon ay pastor na. Yung inaanak ko sa kasal nandoon sa pastor siya sa Marinduque. At meron din namang ilan na naglilingkod sa Panginoon sa iba't ibang iglesia. Ayan. So, merong positibong pag-iwan at may negatibong pag-iwan. Kaya lang hindi naman natin mapipili ang mga bagay na ito. Pero yun nga, hindi ibig sabihin na iniwanan ka ng tao ay hihinto ka na sa paglilingkod. Bagamat talagang napakasakit at mabigat, kahit dito naman sa Touching Lives ay nararanasan din natin iyan, iniiwanan, tinatalikuran. Sa totoo lang po, kung merong isang bagay na parang hindi ako matuto ay yung sitwasyon ng pag-iwan, no? Parang lagi na lamang, 'di ba sabi natin pagka nangyari na yung isang bagay sa sitwasyon ng tao, pwede nang matuto. Pero alam mo yung pag-iwan sa atin ng tao, yun ang isang bagay na parang ang hirap matutunan, ang hirap makasanayan kasi masakit mabigat yung mga ganoong sitwasyon. Ayan, okay. Punta tayo sa pangatlong tema na tinalakay natin sa chapter 49, liwanag sa mga bansa o sa mga hintil, light of the nations. Ang pangunahing layunin ng lingkod ay maging liwanag sa mga bansang hintil na nagpapalawak ng kaligtasan ng Diyos. Kaligtasang ibinibigay ng Diyos hanggang sa dulo ng mundo. Kaya nga merong mga piniling pastor at lingkod ng Panginoon upang maikalat yung liwanag o yung ebanghelyo o yung salita ng Panginoon na magdadala ng kaligtasan sa mga taong ito. And then ang sumunod na tema ay ang hindi nagkukulang na pag-ibig ng Diyos. Sa kabanatang ito, tinalakay din ang pagtiyak ng Diyos sa kanyang mga tao na hindi niya sila malilimutan. Ginamit ang imahe na sila'y nakasulat sa kanyang palad ng kaniyang mga kamay. Kaya nga kagabi na idiin ko rin yung pagiging imposible nung sinasabi ng iba na nawawala ang kaligtasan. Paano nakaukit nga sa kamay ng Diyos yung pangalan natin. Paano pag nawala ang kaligtasan, di ano, nawala na yung pagkaukit. Tapos pag kumilala uli nila at naipanumbalik ang kaligtasan, iuukit na naman. Para naman naglalaro ang Diyos ng ganon. Kaya actually talagang very illogical po yung ganoong paninindigan, no? Marami kasing nakikipagtalo ng mga ganyan pero ako po ay hindi ko po pwedeng tanggapin ang mga bagay na ito. Okay, and siyempre, tinatalakay din dito yung pangako ng pagpapanumbalik. Habang kumukonekta sa pagkabihag sa Babylonia, ang pangitain ng kabanata ay higit pa sa makasaysayang pagbabalik ng mga Hudyo sa Jerusalem. Ito'y sumasakop sa sukdulan ng pagpapanumbalik ng mga tao sa Diyos, kabilang ang ating pinananabikang panahon ng pagtitipon kasama ang Panginoon doon sa kalangitan o kung yun man ay yung millennium kingdom na tinatawag natin. Ano po? And then, ang Diyos na nakakaalam kung anong eksaktong mangyayari. Hindi natin ito mahirap kasing dahil maraming pananaw, maraming iba't ibang eschatological views mahirap i-fix ang isang bagay kasi ang bawat isa ay may katwiran, ang bawat isa ay may biblical references. Pero kaya nga pinapanindigan na lang natin lahat, babalik ang Panginoon at kukuhanin tayo dito sa lupa. So, ang kahalagahan ng kabanatang 49 ay una ipakita sa tao, particularly sa ating mga mananampalataya na nabubuhay ngayon na ang Israel ay nagkasala, tumalikod sa Diyos. Pero sa kabila ng pagtalikod ng Israel sa Diyos, naandun pa rin ang pagkalinga, pagmamahal ng Diyos sa kanila. At iyon ay ganoon din sa atin. Pero magkasala man tayo at lumayo sa Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan.
Pero siyempre, hindi naman ito dapat maging process na tayo ay magpapakasama na dahil mahal naman ako ng Diyos. Kaya okay lang, I will enjoy my life. Pero maling-mali naman po katwiran yon. Kasi nasa na yung fruit of good works na tinatawag natin kung hindi na, kung mananatili tayo sa paggawa ng mali. Delikado, baka hindi talagang naging Kristiyano. Ano po? Ayan. So, ito ay paalala para sa atin na mga hintil at mga mananampalataya na manatiling nakakapit sa Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay nananatili sa atin. Hindi niya tayo iiwanan anumang klaseng kasamaan o kasalanan ang gawin natin. Kasi lahat ng kasalanan natin ay tinubos na ng dugo ng Panginoong Hesus. Okay, so yan po yung sa ating pagtalakay na ginawa, hinati lang natin sa dalawang bahagi ang chapter 49. Yung una, yung verses 1 to 13 at pangalawa yung verses 14 to 26. Yung 1 to 13 ay naglalarawan ng pagtawag at misyon ng lingkod ng Diyos. So, yun nga, yung propeta o particularly tumutukoy ito sa Panginoong Hesus na bilang tinatawag nating Mesiyas. Ang misyon ay ibalik ang Israel sa kanilang bayan at maging liwanag naman sa mga hintil na ipalaganap ang kaligtasan ng Diyos hanggang sa dulo ng mundo. Yung kagaya ng binabanggit sa Great Commission. Maalala natin may isang talata doon na binanggit na si Isaiah ay sinabihan ng Diyos na hindi na lang siya magiging tagapagsalita sa Israel, kundi magiging tagapagligtas na rin, na tagapagpahayag sa mga hintil. Well, alam nating ito ay simbolismo ng ministeryo na gagawin ng Panginoong Hesus. At doon sa chapter 14 to 26, yun na nga, ilang beses nating naulit, magkakasunod, ito'y tumutukoy doon sa pagmamahal ng Diyos na hindi matitinag, hindi niya tayo iiwanan. Ngayon, ito, pagmamahal na ito ng Diyos sa atin ay napakaganda na magawa rin natin sa ating mga buhay. Bagamat may mga taong nang iiwan, may mga taong hindi nananatili, huwag nating gayahin ang mga sitwasyon na iyon dahil mas mahalaga pa rin na manatili ang magandang relasyon at samahan bilang mga mananampalataya. At kahit sa hindi mananampalataya, establish natin yung relasyon dahil yun ang pwedeng gamitin ng Panginoon para sila ay manampalataya at makilala nila ang Panginoon Jesus. Okay, so yun po ang brief summary ng chapter 49. So ngayon, tayo po ay papasok sa ating panibagong kabanata, ang chapter 50. Kung meron pa po kayong mga katanungan tingil sa chapter 49, ay pwede pa naman po uli natin yung pag-usapan. Mag-send lang po kayo ng tanong sa ating group chat o kahit dito, comment dito sa video na ito. Ayan, so pasok po tayo sa pang 50 o pang 50 kabanata ng aklat ni Isaiah. So chapter 50, after nito ay meron pa po tayong 16 na kabanata. Ang Isaiah chapter 50 ay kabanatang naglalaman ng mga propesiya na naglalarawan sa pagsunod at pagdurusa ng pinili at itinalagang lingkod ng Panginoon at ang sukdulang pagpapatunay ng Diyos sa naghihirap na lingkod. Binibigyang diin ng kabanata na anuman ang hirap na maranasan ng piniling lingkod, mananatili ito sa pagsunod sa Kaniya. Hindi ito magsasawa o aalis sa paglilingkod at sa proseso ay hindi siya iiwanan o pababayaan ng Diyos. Ang isang bagay na tinatalakay dito, yung pananatili. Yung sinasabi ko dati lagi na clinging o pangungunyapit. Ang totoong lingkod ng Diyos, na totoong tinawag niya, ano man ang maging sitwasyon, hindi yan lalayo sa Panginoon, hindi yan hihinto sa paglilingkod sa Kaniya. Common na sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon yung mabibigat na sitwasyon at mga kabigatan, mga problema at iba't iba pa. Alam niyo sa kasaysayan, iilan lang po yung mga pastor na namamatay ng mapayapa talaga. Pag sinabi kong mapayapa, yung walang sakit o walang karamdaman. Karamihan po ng pastor ay either inatake sa puso,
nagkaroon ng cancer o kung ano-ano pang mga sakit. Yan ang ikinamamatay lagi. Siguro very stressful ang buhay ng pastor. Ano po? Ayan po. Pero yun nga, ang pangako ng Diyos sa kabila ng lahat ng ito ay sasamahan tayo ng Panginoon. In fact, hindi lang naman mga pastor. Kasi maraming lingkod ng Panginoon sa luma at bagong tipan na nangamatay din sa kabigatan. Si Moises ay namatay siguro sa sama ng loob sa mga Israelita. At yung iba pa, ano, do sa Hebrews chapter 11, nakalagay doon yung mga heroes of faith. So, pwede nating basahin ang mga bagay na iyon. Hindi ko alam kung ako ay paano kukuhanin ng Panginoon. Ang sakit ko ay sa puso, ay hindi ko alam kung bahala na si Lord. Kasi yung lang kinukwento ko sa iyo ng isang araw, yung kaibigan ko na pastor ay may sakit sa puso, inatake, yun. So, bagamat ano man ang mangyari, nandun lagi ang protection ng Panginoon. Ayan, si Pastor Mayo ay liver cirrhosis naman ang kanyang ikinamatay at yung mga huling oras bago siya mamatay ay magkasama pa kami. Ayan. Gaya ng ibang kabanata, tinalakay din dito ang tugon ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya ng Israel at pagpapaalala sa kanila ng kanyang kapangyarihang magligtas at magpanumbalik sa mga taong susuko at susunod sa Kanya o sa Diyos. Naandoon ang kanyang kakayahan. Ang kailangan lang ay manumbalik tayo sa Panginoong Diyos at tayo hindi niya pababayaan. May binabanggit sa aklat ng Lucas, ang sino mang lalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Ayan. Ang kabanatang 50 ay nagsisilbing mensahe ng pag-asa na laging kasama ng Diyos ang kanyang tapat na mga tagasunod kahit na sa panahon ng pagdurusa. Sa kabanatang ito, sinabi ni Isaiah na binigyan siya ng Panginoon ng dila ng karunungan at tainga upang makarinig na gaya ng mga marurunong. Ito'y mababasa natin sa talatang 4. Ang isang tanong na maaaring maisip sa kabanatang ito ay kung mayroong pinag-aralan si Propeta Isaiah. Kasi yung kanyang mga tala dito sa kanyang aklat ay talaga namang napakalalalim, ano? Magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong pagsama. Ang tanong ay, kasi may sinasabi ditong binigyan siya ng Panginoon ng dila ng karunungan. Nag-aral ba si Propeta Isaiah formally sa eskwelahan? Walang binanggit. Ano po? Okay, ito po ang paliwanag doon. Sa panahon ng lumang tipan, si Isaiah nabuhay sa around 8th century BC, 800 BC. Walang nagaganap na formal na edukasyon gaya ng sa panahon ng bagong tipan at sa ating kapanahunan. Siguro wala pang mga formal na paaralan sa panahon na iyon. Sa halip, ang pag-aaral at pagkatuto ng mga tao ay nangyayari sa loob ng tahanan at sa komunidad ng mga lahi. Sa kalalagayan ni Propeta Isaiah na sumulat nitong malalim na aklat ng mga propesiya, nagpapakita na siya ay may angking karunungan o naturuan ng maayos sa loob ng kanyang tahanan o sa kaniyang komunidad. Sa talatang 4 binanggit ang ganito, ano po? Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. So, itong talatang ito, bagamat tatalakayin pa natin ito siguro sa mga Biyernes or Sabado pa siguro, itong talatang 4, ay nagpapakita ng direct intervention ng Diyos, direktang pakikipag-ugnay at pakikialam ng Diyos sa kaniyang mga lingkod. Kaya nga po sa totoo lang, kung ikay talagang tinawag ng Panginoon bilang lingkod, hindi ka dapat mawala ng karunungan eh. Hindi ka magkakaroon ng anumang sitwasyon na tatamarin ka o hindi ka makakapag bigay ng anumang katuruan o ng anumang gawain para sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang magpo-provide sa atin eh. Ito po ay subok ko na at napakaraming pagkakataon na minsan talagang halos hindi mo na alam ang gagawin mo sa ministry pero ang Panginoon ay lalo nang nagkakaloob at nakakalungkot lang na may mga taong
nagkukulang. Pero sa talata po ito binabanggit na ang tinawag ni Yahweh, ang tinawag ng Diyos ay pinagkakalooban ng karunungan. So nagpapakita ito na ang Diyos ang tiyak na nagkakaloob ng kailangang karunungan na kakailanganin ng kanyang mga tinawag na lingkod upang maisakatuparan ang kanyang tungkulin sa buhay, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang isang basihan, at ako personally, yan ang tinitingnan ko sa mga taong tinawag ng Panginoon, ay mayroon ba siya noong karunungan na nagmumula sa Panginoon? O meron ba siya nung tiyaga, noong commitment at focus? Kasi posibleng wala pang alam yung taong tinawag ng Panginoon, pero ang isang pamamaraan ng Diyos para siya turuan o bigyan ng kaalaman ay binibigyan siya ng zeal of learning, zeal of searching for wisdom, for knowledge. Magkakaroon ng kasipagan sa pag-aaral, matututo, I mean, nagiging buhay ng mga lingkod ng Panginoon ang pag-aaral. Wala po akong kilalang tunay na pastor na tamad mag-aral o walang focus sa pag-aaral. So, yan po ang isang bagay na dapat nating makita. Kasi po bahagi ng buhay ng pastor, ng tinawag ng Panginoon, yung pag-aaral at pagbabasa. Ayan, hindi ko na ikukwento yung buhay ko, ano, kung paano nangyari yan. Ngayon, kabanatang 50 or 50, nahirapan ako magsabi ng 50, ano sanay ng 50. Ang mga tema na binabanggit ay, una, kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Nagsisimula ang Diyos sa pamamagitan ng pagtatanong tulad ng, nasaan ang utos o kasulatan ng paghihiwalay ng iyong ina? Most of the verses dito sa kabanatang 50 or 50 ay mga rhetorical questions. By the way, ito po ay I think kay 11 talata lamang kung hindi ako nagkakamali. Ano po? Pero napakalalim ng nilalaman at linalarawan dito yung binabanggitin sa chapter 49. Kumbaga medyo kabaligtaran lamang. Ano po? Okay, binibigyang diin niya ang kanyang kapangyarihang magligtas at tubusin at walang sino man ang hindi niya maaabot. Ito'y kaugnay ng nilalaman ng buong kabanatang 49, parang magkadugtong sila na kasaysayan. And then tinatalakay din dito ang naghihirap na lingkod, kagaya naman ng tinatalakay dun sa 49. Ang bahaging ito'y nagpapakilala sa naghihirap na lingkod na masunurin sa Diyos sa kabila ng matinding paghihirap at kahihiyan. Yon, another test ko ikay tunay na lingkod na tinawag ng Panginoon sa kabila ng hirap, ng bigat ay tuloy pa rin. Sabi nga sa isang kantay, sinasaliksik ang bawat bundok, ang bawat lugar para maibahagi ang ebanghelyo. Siyempre, ang iba naman, hindi naman literal na bundok. Kumbaga, ibig sabihin, iba't ibang lugar, talagang kahit saan makarating, laging ang laman ng puso ng pagkatao ay ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Alam mo yung bawat sitwasyon na mangyari sa'yo, iniuugnay mo lagi na, uy, may layunin ang Panginoon para mabahagi na ng salita itong bagay na ito. Bigla ko lang pong naalala yung noong Sabado, I think naikwento ko nung Sunday ito. Nung Saturday kasi dapat papunta ako kay na Sister Ana, kaya lang hindi kami nagkita. So pagbalik ko, doon sa lugar ng ni na Sister Ana ay bihira lang ang tricycle eh. So ang tagal ko naghihintay, walang dumadaang tricycle. Bigla na lang may bumusina na isang sasakyan, tapos ay huminto siya at pinasakay niya ako. Yung mama na yon ay, ano bang pangalan niya? Si Asher James Ronquillo. Siya ay nagdi-deliver ng buko sa SM. So, ang haba ng pagkukwentuhan namin, kinuha ko yung account niya sa Facebook. So, sabi ko, Lord, anong dahilan? Siguro malamang may purpose ka, kaya hindi ako nakasakay ng tricycle, hindi kami nagkita ni Sister Ana para magkita kami ng tao na to. Which is hindi pa natin alam kung ano yung purpose. So, alam mo yung laging gano'n na nangyayari eh. Meron at merong ginagawa ang Panginoon, dinadala ang Panginoon. Na alam mo na totoong meron siyang layunin. Ayan. Pero syempre, mag-ingat din po tayo sa mga ganyang sitwasyon. Okay, so nandun yung pagtawag, sabi ni Propeta Isaiah, ang tainga ng alipin ay ginigising ng Diyos upang marinig at magsalita
nagpapakita ng malalim at araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang tinawag ng Diyos, kasi lingkod ang pinag-uusapan dito. Ang totoong lingkod ng Diyos na tinawag niya ay hindi nananatiling tulog, hindi bingi, hindi pipi. Lagi yang may alam na anumang panahon na kailanganin niyang magpaliwanag o magturo, ready yan all the time. Hindi po pwede yung wala siyang ituturo. Bigla ko na naman naalala, kinuwento ko na sa inyo to dati, yung isa sa senior pastor ko dati na pinag-lead lang hiningian na mag-share ng isang maikling devotion sa prayer meeting. Aba, sabi niya, ay teka muna, wala akong ihinanda eh. Dapat yan ganyan ay sinasabi in advance. Alam mo yung nalungkot ako noon, bago pa lang akong mananampalataya noon, siguro mga 2 or 3 years, nalungkot ako kasi sabi ko itong taong ito, ang tagal ng pastor, matanda na sa pagpapastor, pero bakit ang katwiran, wala siyang ihinanda, hindi pa siya makaisip ng isa dalawang verse na pwede niyang i-share on that moment, nalungkot po ako. Tapos sabi ko, bakit may ganoong pastor? Kaya alam niyo po, yun ang nagbigay sa akin ng ng parang wake up call na every time na lalabas ka ng bahay mo dahil ikay tinawag ng Panginoon, dapat may nakahanda kang mensahe. At least 3 mensahe. Kung saan ka man dalhin, kung sino man ang mga taong makausap mo, ay pwedeng-pwede kang mag-share. Kaya constantly dapat talagang aral ng aral, basa ng basa. Yan po yung katangian ng lingkod ng Panginoon. Ayan. Hindi po pwede sa lingkod ng Panginoon yung tamad at natutulog. Sabi dito, gigisingin ka ng Diyos. Okay, and then yung tema ng pagdurusa, common na yan sa buhay ng pastor, sa buhay ng lingkod niya, si Propeta Isaiah, si Propeta Jeremiah, si David, at iba't iba pang mga naging hari at lingkod ng Panginoon, ay talaga nakaranas ng pagdurusa. Walang pastor na hindi nakaranas ng pagdurusa. Kung ang isang pastor na sinasabing lingkod ng Panginoon ay pawang kagandahan ang naranasan niya sa buhay niya, I doubt kung talagang tinawag siyang lingkod ng Panginoon. Hindi po ako naman humuhusga, baka maging napaka-judgmental ko. Pero sa kasaysayan ko, wala talaga akong alam na hindi nakaranas ng kahirapan. Okay, then syempre naandun yung pagpapasya, sa gawain, talagang didesisyonan mo yan. Nandun ang commitment. Then magtitiwala sa panahon ng pagsubok. Ayan. So, yun po yung panimula ng kabanatang 50. Ayan, meron pa tayong ilang minuto. Bigyan niyo ako ng 5 minuto siguro para ma-discuss natin yung panimula. Yung verse 1 ng chapter 50. Sana ay gising pa kayo. Ano po? Anyway, maaga pa naman. Bihira natutulog ng 8:30 sa mga panahon ngayon eh. Okay, so ang sabi sa verse 1, sinabi ni Yahweh, pinalayas ko ba ang aking bayan ng isang lalaking pinalayas at hiniwalayan ang kaniyang asawa? Kung gayon, nasaan ang kasulatan ng ating paghihiwalay? Pinagtaksilan ko ba kayo para maging bihag ng amang nagbenta ng anak upang maging alipin? Hindi. Nabihag kayo dahil sa inyong kasalanan. Itinapon kayo dahil sa inyong kasamaan. Ang talatang ito ay nagdadala ng makapangyarihang mensahe mula sa Panginoon na tumatalakay sa pagkaligaw ng mga Israelita. Binibigyan din nito ang mga kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway, habang inilalahad din ang pag-asa ng pagpapanumbalik at pakikipagkasundo sa Diyos. Ang talatang ito nagsisilbing paalala ng kahalagaan ng pagpapanatili ng isang tapat at masunuring relasyon sa Panginoon. Ang talatang ito ay nagtatanong sa mga Israelita kung bakit iniwanan nila si Yahweh, kung bakit nawala ang pagiging malapit nila sa Diyos. Sa talatang ito, sinabi na, pinalayas ko ba ang aking bayan? Sa nakaraang kabanata, binigyang diin ng salita ng Diyos yung hindi sila malilimutan anumang mangyari.
nais ipakita o ipaunawa ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa mga tao. Kaya hindi mangyayari na palalayasin niya ang kanyang bayan. Hindi niya itinaboy sa Babylonia ang kanyang bayan. Sa halip, ayan, resulta ito ng katigasan ng ulo. Sa damdamin ng isang pastor, ang lahat ng mga taong dumaan sa kanya sa iglesia ay tunay na hindi malilimutan, kagaya ng nangyari sa Panginoong Diyos. Lalo na yung mga nag-iwan ng matindi at malalalim na mga alaala o mga pinagsamahan. Kung ang isang tao ay lumayo sa pakikisama sa Diyos o sa simbahan o sa tagapanguna, ito ay sariling pagpili o desisyon ng tao at hindi sa pagnanais ng Diyos. Sigurado ako na hindi nanaisin ng Diyos na ang sino mang kanyang lingkod ay mapalayo sa kanya o sa kanila ang sino man sa kanyang mga anak. Hindi kailanman nagbago ang Diyos, kundi ang tao ang nagbabago at nang iiwan. Gayon din sa isang pastor o lingkod ng Panginoon, hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang isa na mapalayo sa Kanya. Subalit kung nagpupumilit sa paglayo, ay pwedeng hayaan ng Diyos ang tao na iyan upang iparanas sa Kanya ang resulta ng katigasan ng ulo. Sa King James Bible, ang talata ay nagsisimula sa pahayag na ganito ang sabi ng Panginoon. So very familiar itong mga ganitong salita. At again, alam natin na ito'y tumutukoy sa otoridad at soberanya ng Diyos. Ginamit na talinghaga ng kabanatang ng talatang isa ang kasulatan sa paghihiwalay bilang pagtatanong ng Diyos kung bakit sila ay lumayo. Ang sabi dito ay pinalayas ko ba kayo? Naghiwalay ba tayo? Nagdiborsyo ba tayo? Kung gayon, nasaan ang kasulatan ng ating paghihiwalay? Yan ang sinasabi dito. Ano po? Ang hinahanap na kasulatan ng paghihiwalay ay itinanong bilang pagsunod sa regulasyong Hebreo sa Lumang Tipan. Sa Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 4 ay may binabanggit doon na patakaran kung ang babae at lalaki na mag-asawa ay naghiwalay, gagawa sila ng kasulatan ng paghihiwalay at ito yung magpapatunay na sila ay hiwalay na. Ngayon, ang batas doon, actually kagaya din sa batas ngayon, pag na-divorce na ang inyong kasal, hindi na kayo uli pwedeng magligawan, hindi na kayo pwedeng magkabalikan. Kasi pinutol nyo na yung pagsasama nyo. Hindi na po pwedeng, uy, mahal ko pa pala yung asawa ko na diniborsyo ko, ay hindi na po pwede. Bawal na sa batas yon. Hindi lang natin alam kung pag na-approve yung ating batas na diborsyo sa Pilipinas, kung maglalagay sila ng ibang provision. But generally, according to the Bible, sa Deuteronomy chapter 24, ay hindi na uubra yung ganon. Basahin nyo na lang, Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 4 na andyan yung regulasyon sa bagay na iyan. Okay. Muli sa King James, sumunod na ipinahayag ang tanong na, o sino sa mga pinagkakautangan ko ang pinagbilhan ko sa iyo? Yan, ito'y tumutukoy sa ideya ng pagbibenta sa pagkaalipin upang mabayaran ng isang utang. Sa metaphor na ito, ang Diyos ay nagtatanong kung ano ang kanyang pagkakautang na kinakailangan niyang ipagbili ang kaniyang mga tao doon sa Babylonia. Unawain natin na sa unang talata ng chapter 50, ang Diyos ay nagtatanong, rhetorical questions nga, sa mga tao kung bakit sila ay humiwalay sa Diyos o bakit nila siya iniwanan. Siya ba ang may kasalanan? May dalawang bagay na sinisigurado rito ang Diyos. Una, nakipaghiwalay ba siya sa mga tao? Nagdiborsyo ba sila? O ibinenta ba niya ang kaniyang mga tao upang makabayad sa kanyang pagkakautang? May utang ba ang Diyos na kailangan niyang magbenta ng tao sa Babylonia para makabayad? So, iyan. So, ganun pinapalabas. Ganoon yung logical outlining ng Diyos na pinapahayag niya sa talatang ito. Napakalalim. Sa bahaging ito, nagtatanong ang Diyos kung bakit siya iniwanan ng kaniyang sariling tao na kaniyang pinili.
naghahanap siya ng malinaw na dahilan at paliwanag. Minsan nagtatanong din ako bakit ba iniiwanan tayo ng mga tao sa church? Bakit simula't simula nandun na yung pag-iwan at pag-alis? Baka may alam kayong dahilan. Pwede nyo akong pwede nyo i-share sa akin para medyo madagdagan ang aking kaalaman at mabawasan din yung isipin at kabigatan sa mga bagay na iyan. Yan. Tulungan po ninyo ako mag-isip. Ang sumunod na bahagi ay nagbigay ng katugunan sa nakalipas na tanong kung bakit nila iniwanan ang Panginoon. Sabi sa King James, masdan dahil sa inyong mga kasamaan ay ipinagbili ninyo ang inyong sarili at dahil sa inyong mga pagsalangsang ay inihiwalay ang inyong ina. Ang ina dito tumutukoy sa Israel, yung bayan. Pero yung mga tao ang napahiwalay. Sa magandang balita, Biblia, ang sabi naman, hindi. Nabihag kayo dahil sa inyong kasalanan. Itinapon kayo dahil sa inyong kasamaan. Dito ay tinuturo ng Panginoon na hindi siya ang nagbenta sa kanyang mga tao naghiwalay sa kanilang ina. Ngunit sa halip, ay ipinagbili nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga kasamaan. Parang isinanla nila yung kanilang kaluluwa. Ayan, so ganun yung sitwasyon noon. Ang talatang ito ay sumasakop sa konsepto ng tipan at relasyon sa Diyos. Ang ideya ng isang panukalang batas ng diborsyo at pagbibenta sa pagkaalipin ay nagpapakita ng paglabag sa tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Tinutukoy rin ito ang mga kahihinatnan ng kasalanan at pagpapanumbalik ng kaugnayan sa Diyos. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay kumakatawan sa matinding sakit at kalungkutan ng isang nasirang relasyon. Ang imahe ng diborsyo at pagbibenta ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkawala at paghihiwalay sa Diyos. Gayunpaman, mayroon din itong pag-asa ng pagkakasundo at pagpapanumbalik kung ang mga tao ay handang tanggapin ang kanilang mga kasalanan. So, napakaraming sitwasyon kaya nang nabanggit ko na ang buhay ng pastor, ang buhay ng lingkod ng Panginoon ay laging nandun sa sitwasyon ng uh, iniiwanan, tinatalikuran, at minsan ay binabaliwala. Ngayon, um, depende na sa pastor kung talagang siya tinawag, kung siya isusuko sa mga bagay na ito. Sabi ko nga sa kanya, napakabigat, napakahirap dalahin ng ganitong bagay. Kaya lang, minsan wala tayong magagawa dahil may mga dahilan na nangyayari sa mundo. Pero ganun pa man, ang sabi nga, iwanan man ng lahat ng tao, ang Diyos ay nandyan pa rin at sinasamahan pa rin ang mga lingkod niya. Hindi niya iiwanan. Okay, so pansamantala po, hanggang doon muna ang talakay natin. Actually, medyo mahaba na, 8:43. Bukas ay bukas ay Wednesday, so sa Thursday ay magbabalik tanaw tayo dito sa talatang 1 at ito discuss natin probably ay verses 2 and 3 kasi medyo mahaba yung mga talata dito sa chapter 50 11 verses nga lang yata ito pero ang hahaba naman ang laman ng bawat talata. Parang equivalent sa tatlong talata. Okay, so kung meron kayong mga katanungan mga kapatid doon sa natapos nating chapter 49 at dito sa pagsisimula ng chapter 50, ay wag po kayong mahihiyang magtanong. Ang layunin natin sa pag-aaral na to ay maunawaan ng bawat isa at mailapat sa buhay ang mga nilalaman. Kung hindi natin lubusang mauunawaan, paano natin itong mailalapat? Kaya wag po kayong mahihiyang magtanong. Libre po naman iyan. Ano po? Okay, so ako po ang bayad sa akin, isang tasang kape lang pag sumagot ako sa tanong. At satisfied na po ako doon. Ayan. So maraming salamat mga kapatid. Tayo po'y magwakas sa panalangin. O manaming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa gabi ito, sa katatapos naming pag-aaral, sa kalakasan ng katawan na binigay mo sa akin, at sa karunungan na patuloy mong pinapadaan sa akin.
upang maibahagi sa mga tao, sa mga pinili mo, sa mga anak mo. Salamat dakilang Diyos sa lahat ng ito. Patuloy po kami pagpalain at gabayan at pangunahan. Sa iyo lang namin, Ama, maialay ang buong buhay namin. Paglingkod kami sa iyo at pabigyan namin ng karangalan ng iyong pangalan. Salamat po dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so medyo napahaba po ang ating talakay at eksaktong 8:45. So maraming salamat muli mga kapatid. Kita-kita po ulit tayo bukas para sa ating prayer meeting. Okay, God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye po.